Good morning, Thailand! Paint the sky your favorite color. 2015 yung last na biyahe ko ng Thailand. Nagpunta ako sa Bangkok at saka sa Phuket. 2020, nung nag-start ang pandemic. Ang gula. 2021, nung nag-start yung pandemic, dito ako nag-transit from Hong Kong. May video ako sa YouTube, hanapin nyo na lang dyan. Yung na-stranded ako sa Hong Kong kasi nagsarado na lahat ng mga airports. So wala nang flight from Hong Kong to Philippines. Ang nahanap ko lang na flight is from Hong Kong to Bangkok and then Bangkok to Philippines. Tapos grabe pa yung experience na yon kasi yung flight ko ng Hong Kong to Bangkok, iba yung airport kaysa dun sa airport ng Bangkok to Philippines. So, Don Muang yung isang airport na hindi ko ma-pronounce. So, finally we're back. Pero, one day lang tayo today. Susulitin natin ang araw natin. Well, technically, 3 days and 2 nights. Pero, kahapon yung first day ko at gabi na ako dumating. So, hindi na siya counted. Ang counted lang actually is yung araw ngayon. Dahil bukas, aalis na ako ng Thailand. So, samahan niyo ako. Tignan natin kung anong magagawa natin for today sa isang buong araw. May mga idea na ako kung anong mga gusto kong gawin. Actually, marami sila. Hindi ko alam kung pwede ko silang i-compact sa isang buong araw. Gusto kong mag-shopping, gusto kong magpamasahe. Definitely, gusto kong mag-relax sa pool kasi may pool yung hotel na to. And for the meantime, mag-aayos muna ako at i-room tour ko kayo. Pagkatapos, samahan niyo ako mag-breakfast tayo. Let's go! So, eto, nakapagbihis na ako para maayos naman tayo bago tayo bumaba for breakfast. Saan ba ako nakatingin? Eto yung camera. Okay. So, itutour ko muna kayo dito sa room. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nung room and then kung anong hotel ito at kung magkano ang binayad ko for a 3-day, 2-night stay. So, start tayo. That's the entrance door. And then on your left, meron siyang closet. Yan. And then meron din na siyang safe para sa mga valuable things nyo. And then on your right, this is the bathroom. Ayan. Malinis naman siya, in fairness. Ayan. This is the shower area. Kaya lang, napansin ko yung amenities nila. Hindi siya kompleto. Wala siyang toothbrush at saka toothpaste. But the rest, meron naman. May shampoo, may body lotion, may body gel. Ayan. Tapos, ito yung lalagyan ng patungan ng luggage. Ayan. Pasensya na kayo sa gamit ko, magulo. Tapos, meron siyang mga complimentary water. Ano ba to? Hindi ko pa na-check. Coffee, tea. Okay, electric kettle. Tapos sa baba meron siyang mini refrigerator. Ay, okay. Tapos meron din siyang mga hindi siya complimentary ha. Ayan. Pepsi, at saka beer. Alright. Tapos ito yung bed. Pasensya na. Magulo. Bagong gising. Ang mga gamit nagkalat. Huwag niyo akong i-judge. Kasi kahapon dumating ako, gabi na at very tired na talaga ako. So, ayan. And then, meron siyang veranda. Super love it. Diba? Nice.
And then actually, malapit ako sa Dongmuang Airport. Parang nandun lang siya. Yan. So, yan yung hotel room ko. Maliit lang yung elevator nila. Ayan, hindi naman siya kalipit. Siguro kasya mga 5 tao. Ayan, ito na yung... Hi, good morning. Is this where the breakfast is? Breakfast. I think you can request for scrambled eggs, sunny side up, boiled eggs. Soy milk. Soy milk. White boiled rice. Parang ano siya. Lugaw. Good morning. Good morning. Fried rice. Steamed rice. And then some pancit. Oh wow, meron silang parang mini siopa. Oh. Yummy. Tapos dito toast. Toast ng bread. Orange marmalade, strawberry champagne, again siya. Okay. Cereals. And then they have salad. Salad and then some cut fruits. Okay, so kukuha na muna ako ng food. Kain na tayo. Okay, let's start our breakfast. So, kumuha lang ako ng, instead na coffee, meron silang parang double chocolate. Tikman natin. Bago natin lagyan ng sugar, tikman muna natin. Matamis na siya. Sarap. Buti na lang hindi ko nilagyan ng sugar. Tapos kumuha ako ng yogurt. Fruits. Tsaka salad. So dito muna tayo mag-start. Mamaya tayo kumain ng heavy. Sarap ng yogurt. Actually, natutunan ko itong pagkain ng fruits before meal sa mga AFAM. Kasi diba usually sa atin, kakain muna tayo ng meal natin, tapos tsaka tayo kakain ng fruits as a dessert. Sabi ng mga AFAM, mas maganda daw yung body absorption ng mga nutrients and vitamins and nutrients ng mga fruits kapag kinain mo siya on an empty stomach. Kaya mapapansin nyo yung mga
foreigners, fruits muna yung kinakain nila bago sila kumain ng main meal nila. Which parang may ano din, may sense din naman yung sinasabi nila. Yung pineapple, hindi siya matamis. Hindi rin naman siya maasim. Parang siyang matabang. Ewan ko kung ito lang or ganito talaga ang pineapple ng Thailand. Pero hindi siya matamis. Yung salad ko, typical na lettuce, carrots. Tapos niligyan ko siya ng olives. I love olives. Tapos nilagyan ko siya ng Parmesan cheese. Wow. And pipino. Actually, pag budget traveler kayo, mas okay na yung kukuha kayo ng hotel room with breakfast. Kasi pwede kayo kumain ng heavy breakfast, tapos hindi nyo na kailangan mag-lunch. Lalo na kung ang itinerary nyo is full pack na alam nyo marami kayong pupuntahan on that day. Marami kayong lakarin na gagawin. So, kumain na kayo ng heavy breakfast para meron kayong energy for the whole day. So, siguro gugutom muna kayo yan mga ng hapon na merienda. Tapos nilagyan ko nga pala siya ng pickles. Paborito ko rin ang pickles eh. Mahilig kasi ako sa maasim. Hindi ako mahilig sa mapait. Kaya hate na hate ko ang ampalaya. Okay na yan, di ba? Kasi para at least hindi ka bitter sa buhay. Tsaka lagi kang may asin. Tsaka. Okay, so ito yung breakfast na kinuha ko. Fried rice. I think ang sahog ng fried rice nila is salmon. Tapos hindi ko alam kung ano itong mga fried na to. Ito lang alam ko, sausage at saka sunny side up na egg. So ang technique ko pag kumakain ako ng buffet, hindi ako kumukuha ng marami. Isa-isang peraso. Konti nito, konti ng ganun. Para at least natitikman nyo lahat. Kasi usually pag nakakita ka ng paborito mo, kukuha ka ng marami. Tapos mabubusog ka na. Hindi mo na matatry yung ibang mga food. Kaya ako ang ginagawa ko, kumukuha ako ng konti nito, konti ng ganon. Para natitikman ko lahat. Tapos pag meron akong nagustuhan na masarap, pinabalikan ko. Ito hindi ko alam kung ano. Tikman na. Alam niyo yung pilipet, yung parang donut sa atin na nirolyo sa sukal.
Ganun yung lasa niya. Dapat pala hindi nalagyan ng ketchup. Akala ko kasi parang chicken poppers. Uy, pero bagay din pala siya sa ketchup, ha? Pero ganito yung ano natin, pilikit natin. Wala nga lang siyang asukal. Sarap. Ito hindi ko rin alam kung ano. Chicken nuggets. Nugget lang pala kasi isa lang siya. So, kwento ko nga lang pala yung nangyari sa akin kahapon. Yung nabili kong ticket, plane ticket, 20 kilos lang yung allowed sa check-in baggage. So, pagdating ko ng airport, kasi what I do, once na pagdating ko ng airport, wini-weigh ko yung bagahe ko para malaman ko kung gaano siya kabigat. Tapos, pag over siya, alam ko na kung ano yung tatanggalin ko. Tapos, ilalagay ko na lang siya sa hand carry. Kahapon, 23 point something, 23.8 yata yung luggage ko. So, kailangan ko magtanggal ng ibang gamit. Ang pagkakamali ko, kinuha ko kasi yung grooming kit ko as is at nilagay ko doon sa hand carry ko. When I say grooming kit, hindi siya hindi siya kikay kit. Ano siya, yung pouch ko siya na may mga pang-groom, nail cutter, nipper, nail file, ano pa ba, pusher, gunting sa buhok, gunting sa kilay, yung mga typical na pang-groom. So, nawala sa isip ko na considered pala siya as deadly weapon. So, pagdating ko sa X-ray, kinonfiscate nila yung dalawang scissors ko, yung isa para sa buhok, isa para sa kilay, and then yung pusher ko para sa kuko at saka yung nipper. Okay lang naman yung iba kasi sa Daiso ko lang naman binili. Kaya lang nangihinayan ako dun sa nipper ko kasi yung brand niya yung medyo mahal. So ngayon, sinama ko siya sa itinerary ko. Maghahanap ako ng Daiso dito malapit para makabili ulit ng pampalit dun sa mga kinonfiscate sa akin kahapon. Yan, nakakahinayan lang. Nakakahinayan at saka nakakahiya kasi dapat as a frequent traveler, dapat alam ko na yung mga ganung, alam ko na siya dapat na yun yung rules. Kaya lang siguro sa sobrang pagod ko din tsaka sa puyat, parang hindi ko siya naisip. Okay, we're done with this. Now for the last part, kukuha ako doon ng pad thai. Pad thai ba? Pad thai. Kala kayo dyan. Mama, can I have one? This one.เขาใส่อะไร
ไข่ลวกหรือไข่แกงมะตูมเออ Pink? This one. This one. Pink? Yes, Abby. Yes. Okay. แม่เป็นไข่ต้มไหมเนี่ยไข่ต้มยางมะตูมเหรอ เออ ลวกนานไปหน่อย จ้า Thank you. จ้า Actually, lagyan natin ito. แม่ต้องสั่ง2 ฟองไม่ใช่เหรอ หาดีเท่าไหร่ ก็มีอย่างละฟองนะ แม่ละฟอง ใส่อย่างละ2 เอาใหม่นะ ทำไม เอาถ้วยหนึงครับ Pakita ko sa inyo. Sarap. So naisip ko after breakfast, maglalakad-lakad tayo, tignan natin kung anong meron dito sa paligid. Hindi na ako lalayo. Gusto ko lang magstay dito sa district na to, sa area ng Dongguan. Tignan natin kung anong pwede natin pasyalan. Since I think ang mga malls ay closed pa. Lakad-lakad tayo, and then mamaya pupunta ako ng mall, and then after ng mall pagbalik ng hotel, gusto ko mag-relax sa pool, and then sa gabi mag-order ako ng massage. Meron, sana meron. Merong isang juice doon sa juice bar nila. Ang pangalan, Bael Fruit Juice. Hindi ko alam kung ano yung Bael. So, pag nag-travel kasi ako, gusto kong tumitikim ng mga bagay na wala sa Pilipinas. Yung typically hindi mo siya may encounter. For experience, di ba? So, tikman natin. Lasang ano yung grass, ano ba yun? Yung grass, something. Masarap. Okay, tapos na tayo mag-breakfast. Tara na, let's go. So, itutour ko kayo dito sa hotel. Ikot tayo. So, ito yung name ng hotel. Maida Hotel, Domyang Airport.
Kaya siguro naririnig niyo sa background yung aeroplano. Tapos itong place na to kagabi, may nagkakaraoke. Hindi ko alam kung bar to or events place. Tapos ito yung pinaka hotel building. Pero dito yung check-in reception nila. Sa harapan, Cafe Amazon. Try natin ang coffee dyan later. And ito yung pinaka reception area nila. Pasok tayo. This is the lobby. Ay, may mga coin. Ay, hindi coin. Ah, coin na. Ay, bakit takot sila sa tao? Pero parang ibang klaseng pagka-coin nila, no? Parang coin na may halong... Parang coin na naging gaki. So, balik tayo dito. Kahapon kasi gabi na ako nakarating, kaya hindi ko na masyadong nakita tong vicinity ng hotel. Kaya ngayon tayo pumasyal. Okay, so may mga function room sila. So parang hanggang dito na lang. Tanong natin kung saan ang pool. Pero tingin ko sa rooftop. Pero tanong na rin natin. Good morning. Where can I find the pool? Floor. Yeah, the pool. Second floor. Second floor Yes, of the the main next building. building, yes. Okay, thank you so much. Second floor pala, hindi rin. So mamayang hapon na lang tayo mag-pool. So from across the hotel, merong hair and nail salon. At may tattoo studio. Bongga. Ay, ayun, may massage. Mag-inquire tayo. Kaya lang parang sarado pa kasi ang maaga pa eh. Closed pa nga.
start nila 9 hanggang, ano yan, 9 hanggang 9? 9 a.m. till 9 p.m. Kasi 9 hanggang 21 eh. Thai massage, 1 hour, 250. Thai oil massage, 300. Neck and shoulder, 300. Foot massage, 250. Parang masarap yung foot massage, ha? Yes, parang kailangan ko yan. So, yung Thai massage, hindi siya kasama yung foot, ganun. Mag-inquire tayo mamaya. Bet ko yan. Tumawag na ako ng Grab. We're going to IT Square. Kasi, doon daw meron Daiso. So, pupunta muna tayo ng Daiso, tapos ikot tayo sa IT Square. Tingnan natin kung anong meron doon. And then, let's take it from there. Parang ito na yata. Grab ko. Okay. Hi. How are you? Okay, I'm good. So, IT Square? IT Square. Yes. Thank you. We're here, IT Square. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Parang masarap yung cake. Parang sarado pa yung mga ibang stores. Ang aga kasi natin. 10 a.m. pa lang. Pero meron ba lang ibang bukas? Alam na, pang mga ma-dear. Lakarin muna natin dulot-dulo. Natutuwa ako. Para siyang Lotus Mall. Sa amin sa Imus, merong Lotus Mall. Parang ganito. Wow, ang haba ng pila. Masarap siguro doon. Masarap kaya pinipilahan or mura. Either lang naman sa dalawa yan. Either masarap or mura or parehas. Okay, so ito na yung dulo. Ay, may cafe Amazon din dito eh. And here, 7-Eleven. Okay. Ikot tayo. Tapos may nakita kong escalator banda doon sa gitna. Akyat tayo sa taas. Anong oras kaya nagbubukas yung mga stores dito? Siguro mga 11 pa. Hindi ko kasi na-realize na 1 hour ahead yung relo ko. And 1 hour behind pala ang Thailand. Nakalimutan ko. So pag alis ko ng bahay, akala ko 11 o'clock na. Yung pala 10 pa lang. Ito na Daiso. Yay!
Sana mahanap ko yung... Ay, ito nga. Bongga. Ito yung kinonfiscate sa akin kahapon yun. And then scissors. Ito yung yeah. Exactly. Nakakainis lang. Alam mo yung mga unnecessary na expenses na dapat na iwasan mo kung hindi ka tatanga-tanga. Kaya lang, nandito na. So, anong gagawin, di ba? Pusher na lang ang wala. So, okay na. Nabili na natin lahat ng kailangan natin from Daiso. Nakahanap ako ng pusher. Nagpatulong ako kay ate na maghanap ng pusher. Meron sila. 300 bahts lahat to. So, sayang yung 300 bahts ko dahil same price ng massage ko mamaya 300 bahts din. So, yan ang sinasabi ko, mga unnecessary expenses. Kung sana, naisip ko agad na tanggalin lahat ng mga matatalas na bagay dun sa hand carry ko, hindi sana siya na kuha. Hindi siya na confiscate. Okay, so ikot tayo. Nandito na tayo sa dulo. Doon naman tayo sa kabila umikot. Naalala naman ako sa bangko. Ito kulay pink. Government Savings Bank. Aliw. Okay, we're heading to the top floor. Parang feeling ko yung top floor mga offices. Ayan o. Natanaw ko siya din sa babae. May accounting law firm. Tapos banda doon, parang immigration office. So lahat sarado pa. May gym. Parang na-miss ko mag-gym. Makapag-enroll nga ulit. Tapos dito, mga consultancy, travel and education, kinambular. Ayan, wala na. So that's all for the video para sa place na to kasi wala naman akong iikutan, puro damitan sa baba. Gusto ko man mamili, mag-shopping, bibigat yung bagahe ko. At marami pa akong biyahe. So, iiwasan muna natin mag-shopping kasi bibigat ang mga bitbitin. Kahapon nga actually nahirapan akong bitbitin yung maleta ko. 23 kilos. Nahirapan ako. So, tatawag na ako ng Grab para sunduin ako and tignan natin kung saan tayo po pwedeng mag-ikot-ikot pa. Okay, so ganito eksena. Nakalimutan ko. Wala pala akong data sa phone. Nagre-rely lang ako sa wifi ng hotel. So pagdating ko dito sa IT Square, wala akong, saan ba ako maglalakad? Wala akong way para tumawag ng Grab para sunduin ako dito. Chinek ko yung Google Maps. Buti na lang na-download niya yung area kung nasan ako at saka yung hotel is nakapin. So ngayon, tatry nating maglakad from IT Square hanggang sa hotel using GPS na parang dun lang nagre-rely yung Google Maps ko sa GPS. Tingnan natin kung accurate. Pero exciting kasi syempre adventure, maglalakad ako. Bahala na, pag naligaw, di mag-taxi tayo. Let's go! Hindi ko alam kung may pedestrian crossing doon. Pero wala ako nakikita taong tumatawid. Dito naman, may escalator pataas. Hindi ko alam kung saan papunta. Saan tayo? Miss, I wanna go on the other side. How I go?
Ah, the white. Ah, okay, okay. Thank you. Kapong ka. Ayun naman pala, meron naman palang pedestrian crossing dyan. Ayan, dito. Para akong bata, tinulungan pa ako ni ating tumawid. Okay, nakatawid na tayo. At susundan natin ng Google Maps para makabalik sa hotel. Actually, pag nasa ibang bansa ka, masarap naman talagang maglakad-lakad. Kaya kapag nasa Pilipinas ako, tapos nakakakita ako ng mga foreigners na walang ginawa kundi maglakad ng maglakad, parang iisipin natin, ang tiyaga nila maglakad, ang init-init, di ba sila napapagod? Pero kasi, syempre kapag bago sa'yo ang isang lugar, parang nakaka-excite na mag-explore. At the only way na para mo siya ma-explore mabuti is kapag naglalakad ka. Kasi nakikita mo yung mga dinadaanan mo, yung surroundings. Ganyan. Marami kang mga nadidiscover along the way. Diba? Katulad niya, no? Gaganda ng mga puno. Tsaka in fairness, hindi ganun kainit yung araw. Tirik siya, pero hindi siya masakit sa bala. Pero ang tanong, tama ba yung nakapin na lugar? Kasi nag-assume lang ako na yung nakapin is yung hotel. Malalaman natin pag nakarating tayo. O, diba? Another adventure na naman yan. Hindi ako sure kung yung hotel ang nakapin or kung ano yung nakapin dun sa Google Maps. Pero siguro yung hotel lang naman kasi yun lang naman ang pinuntahan natin. Masarap maglakad o. Tahimik. Ay, Sunday nga pala ngayon, ano. Pero for sure sa city center maraming tao sa mga shoppingan. Buti nag-decide ako mag-chinelas lang. Para relax. Ay, oh. Witch's Coffee. Dapat pala dyan ako nagkakape. Ang dami kainan dito, oh. Dito kaya ako mag-lunch mamaya. Try natin mag-lunch dyan. Para siyang mga karinderya. Ito rin, oh. Pakita ko lang sa inyo yung ilog nila. Hindi siya ganun kalinis pero maayos siya. Tingnan mo to. Diba? Sana ganyan din sa Pilipinas, diba? Maayos. Okay, so officially naliligaw na po ako, ladies and gentlemen. Dumaan ako sa tambakan ng basurahan, sa junk shop. Hindi ko na alam kung nasan ako. At yung nakapin sa Google Maps, nadaanan ko na. Ewan ko bakit nakapin, visit. Pero mali po tayo. So, hahanapin natin ang tamang daan
Okay, nagpayong na ako kasi yung balat ko nasusunog na. So, nagtanong-tanong ako sa mga lokal. Kahit na hirap sila mag-explain kasi hindi sila marunong mag-English, medyo nagkaintindihan naman kami using sign language. So, babalik ako doon at dire-diretso daw. Tapos parang meron akong tatawirin na hindi ko alam kung overpass or tulay. So, yan, update ko kayo ulit. Tinatanong nila sa akin kung kailangan ko daw ng motorbike, taxi. Sabi ko hindi, maglalakad ako. Nagulat sila, sabi nila, ha? Ang layo nun. Sabi ko okay lang. I think I'm on the right direction. Kasi nakita ko merong eroplano lumilipad galing doon. Pag ganito yung direction niya, ang alam ko doon nga yung airport. So 80% tama siguro to. Tapos kanina parang lost in translation, akala ko merong flyover or tulay kasi sumisenya siya ng ganun daw, pag ganyan. Ang ibig niyang sabihin pala is tatawid ako dito sa street na yun. Yun pala yung ibig niya sabihin kanina, natatawid ako. At yung hotel ko is nandun sa kabila. So nakakita na ako ng footbridge dito. Kaya tumawid na ako dito sa kabila para makasampa ng footbridge. Hindi ba doon ako galing kanina? Ayan yung IT Square. So hindi pala ako dapat tumawid. Oh wow, ang ganda. Ano kayong lugar to? So nice, oh, may lagoon pa. Ay, sus, naglalapot na ako. So, tingin ko much better kung magtatanong ulit tayo. Just to make sure para hindi tayo nagsasayang ng pagod. Hanap ako ng mapagtatanungan ko. Nahanap ko na, alam ko na kung nasaan ako kasi familiar na tong lugar na to sa akin dahil last night dito ako naglakad, naghahanap ako ng makakain. So malapit lang pala. Kung hindi ako naligaw kanina at tumawid dun sa kabila, dapat nakarating na ako ng hotel ko ng mas maaga. Well, ganun talaga pag hindi ka taga doon sa lugar na yun. Pero it's part of, you know, discovering new places and it's part of the adventure, I guess. Ang saya. Tapos ito parang ano siya, parang palengke pero kainan. Kagabi dumaan ako dito. May nakita akong mga tindang mga crickets tsaka yung mga worms, which I refuse to try. Ayun na. Nakita ko na yung hotel ko.
At sana pala hindi na rin ako sana pala hindi na rin ako nag-grab kanina. Malapit lang siya sa IT Square. Andun lang. Nasayang lang yung 66 pat na binayad. Well, tapos na naman. Super lapit lang pala niya. Sana pala hindi na ako nag-grab kanina. Kaya ko naman palang lakarin ng balikan. See, we're here. We're back. Okay, so I'm back in my room. Magpapahinga lang ako. At magre-ready for lunch. So, samahan niyo ako mamaya sa lunch. Maghanap tayo ng masarap na Thai food. Actually, gusto kong inihaw na hito at saka papaya salad. So, maghanap tayo kung saan meron.